ang mga human rights organizations na nag-a-assist doon sa mga pamilya at kaibigan at nagsasagawa ng iba't ibang hakbang para itaguyod ang katarungan para sa Negros 19. Hinihiling po namin na ang espasyong ito ay maging isang ligtas at respectful doon po sa lalong-lalo na po doon sa mga kaanak at kaibigan na maririnig nyo po ngayong umagang ito. Hindi ko po iisa-isahin ang pagpapakilala sa kanila. Sila po mismo ang magpapakilala sa kanilang mga sarili, no? At magbibigay ng mga pahayag, no? Pagkatapos po ng pagbibigay ng pahayag ng nasa panel, magbubukas po tayo sa questions, no? At imbitahin yung mga nasa panel para magbigay ng kanilang mga sagot doon po sa mga tanong mula sa mga kaibigan sa media. Meron kanina po siguro dyan po sa baba ay na-expect nyo, nakita nyo rin po, medyo may kahigpitan po kami ngayon doon sa pasensya na ho, no? Kasi kinakailangan po namin gawin yon para po sa kaligtasan ng lahat dito sa aktibidad na ito. Marami naman po dito ay mga kaibigan ng iba't ibang human rights organizations. So, ibibigay ko na po ang mikropono sa ating abogado mula sa National Union of People's Lawyers. Good morning. At the outset, we wanted to make clear that there are certain principles and rules governing armed conflict. In particular, the International Civil and Political Rights Convention indicates or emphasizes that the right to life is paramount. And even under the international humanitarian law, there are certain principles that apply, including the principle of proportionality, the principle of distinction between a combatant and a civilian, a principle of distinction between military targets and civilian objects. And what we saw from the facts that are available, these principles were violated, blatantly violated in Toboso. From the accounts of the military itself and the facts that have been made available after the retrieval of the remains of the victims, point that the military operation conducted by the armed forces of the Philippines did not distinguish between a combatant and a civilian, that operation used excessive force, which resulted to the death of journalists, students, peasant right activists, and even 2 minors. We recall that there are conflicting accounts even from the armed forces of the Philippines on what happened on April 19. And even relying on these accounts from the AFP that there were 8 encounter sites, and yet all the remains were recovered from one location. Or if you listen to another account from the AFP that there were only 2 encounter sites and the other group was killed in hot pursuit, and also taking into consideration the statement made by the Communist Party of the Philippines that only 10 of the 19 were members of the New People's Army. These all this all begs the question, essentially, on what happened in Toboso. And from the facts that were available, that have been made available to the lawyers as well as to the other human rights organization, it is clear that there are blatant violations. We recall one of the statements of the Armed Forces of the Philippines that, again, the other group, that this group, the 19, were killed in hot pursuit. This indicates that the other group was already fleeing. Hence, there was no longer any imminent threat, which requires the excessive force that was used in Toboso, Negros. Moreover, from the retrieval of the remains of the victims, the families were able to observe
the magnitude of the wounds and the gravity of the wounds that were sustained, indicating, of course, that there is really a violation on the principle of proportionality and the use of excessive force. All this, we do not want to mince our words. What happened in Toboso is a massacre. There are blatant violations of the principles that should apply in an armed encounter. Moreover, I think the shifting of the burden to the victims who are already rendered incapable of actually telling their story, to question why they were there, to question why in the first place they were there in an conflict area, already shifts the burden of accountability. Because there are rules that apply, that we must hold accountable the security forces, the armed forces of the Philippines, on the military operation that was conducted on April 19. So essentially also, we wanted to emphasize that, visiting communities, documentation, solidarity, these are not crimes. And at this point, the lawyers, the humanitarian groups, as well as the families, call for independent investigation on what actually transpired on April 19, especially considering the record of the security forces, including the armed forces of the Philippines, in planting evidence and even staging crimes. We've seen it in other cases, not only in cases involving armed conflict and even in the drug war, that these are prevalent. Secondly, of course, the lawyers call to uphold the international humanitarian law. And when we say upholding the international humanitarian law, we call for accountability, not only on the actual perpetrators, but also those officers who concealed and even made this operation possible. Maraming salamat, Attorney Agpalo. Julie? Hello, everybody. Thanks for coming so early. My name is Lily. I'm the sister and ate to Lyle Perjoles, one of the victims of the Toboso massacre. I'm going to try to do as much honor for him as possible. So, Lyle is the bunso of us three, my kuya and I, and Lyle. Not only was Lyle my baby brother and my best friend, he was a brother to all of his friends and community members around him. He treated everyone he encountered with respect and with a listening ear. His interests, outside of that, were Star Wars, to professional sports, to his family, and to world history. He loved to learn, open-minded, so it was no surprise he wanted to go on an immersion trip to the Philippines. Not to just, he wanted to go on an immersion trip, but not to just go on vacation to the resorts and the casinos. He wanted to learn. He wanted to learn about his homeland beyond our barangay. He wanted to learn for himself what he couldn't learn from books or videos. He wanted to learn where he came from. This trip to Negros was not his first trip. He made several trips here before, falling more in love with his homeland and with the communities he met. With every trip, he was not yabang, he was not this American expecting to be waited on. He was humble and kind to everyone he met. That's how our parents taught us. On his trips, he learned to plant rice, to hand wash laundry, and to hand wash his own clothes. In some of his trips, he helped evacuate flood victims during some of the typhoons, and he supported struggling communities. Lyle could have stayed home in the States with the comforts of his middle-class life. Instead, he chose to spend weeks living with peasant communities, learning about their lives and their struggles. He was not a naive child being manipulated to be a Negros. He was 40 years old. It was his compassion, curiosity, and determination
to help more that brought him to Negros. My brother has always and continues to make us proud. Whatever path Lyle took, he would always be in service to his community. So we know why he was here. What we want to know is why did this happen? He had been here before and always came back. Why was the military involved in his death? Why are people calling the 19 victims corned beef? They are not corned beef. They do not deserve that. With so many questions and no honest answers, we demand an independent investigation. We want justice for Lyle. We want justice for the 19 victims of the Toboso massacre. And lastly, I want you to tell us why Lyle and Kai, visiting their home country, ended like this. Magandang umaga po. Ako po ang ate ni Maureen Gail Santuyo. Si Kay po ay isang mapagmahal na anak at kapatid. Mahal na mahal siya ng mga kaibigan niya. Napaka-selfless na bata. Simple. Full of passion. In writing, elementary pa lang. Si Kaden, as a person, isa siyang LGBT community. Bago pa malaman ng lahat, bago pa malaman ng sarili naming mother, alam ko na yun. Kabisado ko na siya. Hindi man kami madalas mag-usap, hindi man kami madalas magkasundo sa mga bagay-bagay. Pero kabisado ko yung kapatid ko. Last election, nag-volunteer siya. Doon namulat yung mata niya sa kung anong nangyayari sa bansang to. Simula noon, naging aktivista na siya. Start siya magturo sa mga bata. Napakahilig ni Maureen sa mga bata. Tapos, sunod-sunod na yon, naging volunteer siya, naging active peasant advocate, nakikiisa siya sa mga kampanya ng mga mambubukid para sa tunay na reforma sa lupa. Napakadami pang activities, napakadami pang mga nagawa ni Maureen sa bansang to. Kaya napakasakit sa aming pamilya, pinagtatawanan sila, tinatawag silang corned beef. Hindi man lang ma-justify yung mga bagay na ginawa niya sa bansang to. Sa lahat ng nagawa niya dito, ang pinakamasakit na makita ay umiyak ang nanay namin. Sino ba namang nanay ang gustong maglibing sa sarili niyang anak? So sana mabigyan ng hustisya yung mga nangyari sa kanila. Alam ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is Kay. I am a poet, a writer, and a cultural worker from Negros Oriental. Si RJ Ledesma ay matalik na kaibigan ko po at dati ko pong kasama sa may paghimutat, alternative regional outfit ng alternative media sa Negros Island region. Nag-graduate si RJ sa University of St. La Salle Bacolod, and he was the editor-in-chief of the Spectrum, which is a student publication of the university. One of the stories he wrote for this publication won him the Graciano Lopez Haina Hall of Fame Award of the annual Philippine Information Agency's College Press Conference Contest sa Region 6. He was a cultural worker. He was an advocate for
the Spit Scenes, which are a small press expo. And in 2016, he was a fellow for poetry sa Silliman National Writers Workshop. In 2020, in 2025, he was a fellow for the 9th Amelia La Peña National Writers Workshop ng UP Diliman. In 2020, after college, he led Paghimutad Negros, and he focused on documenting human rights violations and also advocated for grassroots storytelling. He was an active campaigner ng palm oil plantation sa may Candoni and came to focus sa journalism and especially on amplifying the voices of the marginalized sectors sa Negros Island, especially sa urban poor areas, mga naapektado ng reklamasyon, landlessness sa countryside, and also mga workers sa Bacolod City. He served as the 7th nominee of the Kabataan Party List in the 2022 national elections, and he was also the former chairperson of the League of Filipino Students, Bacolod. RJ was so humble na to the point na nahihirapan siyang tumanggap ng pag-ibig ng ibang tao, lalo na mula sa akin. So, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga tao online na isa siyang rebelde dahil nananawagan kami ngayon. In behalf of his family, we are seeking justice for RJ Ledesma and the rest of the Negros 19 who were massacred and summarily executed in Toboso, Negros Occidental. We demand accountability from the 303rd Infantry Brigade and the 79th Infantry Battalion for the killings of civilians and the evacuations of the people from the community. Yun lamang po. Ako po si PJ. My name is PJ. I am Kai's only sibling. Kai meant so much to me, I don't know how to put it into words. But I need to be here right now to honor her and her story and who she was. Kai was such a gentle soul, always caring for others. Through working as a home care aide in the United States to helping in high schools with Filipino clubs, from bringing me home at 3 in the morning when I needed it. She wanted more than anything to learn and connect to her roots as a Filipino American. Our family migrated abroad many, many generations ago, but Kai still wanted to learn more about our ancestry. She came here once before in the summer of 2025. She truly loved the Philippines and wanted to find for herself what it meant to be Filipino. She was truly the most thoughtful person I've ever met. My family just wants to return home to the US safely as soon as possible with Kai. Yet we are here anyway. Yet I am here anyway because I know how important it is to share her story. All I want to do is be in bed crying. But I am here anyway because I need to share her story.
Isang magandang araw po sa ating lahat. Ako si Joaquin Buenaflor, tagapangulo ng UP Diliman University Student Council, kakonseho at kaibigan ni Alisa Alano, isa sa minasaker ng AFP sa Toboso, Negros Occidental. Kilala namin si Alisa bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang isang kaibigan, aktivista, konsehal ng USC, at isang anti-imperialista, isang advocate sa karapatan ng mga magsasaka. At para sa AFP na berdugo, makonsensya naman kayo. Ito, lahat ng to, ito siya yung kinuha ninyo sa amin. Isang anak, isang kapatid, isang kaibigan, isang tagapagtanggol lang ng karapatan ng mga magsasaka. Kaya naman yung panawagan ng buong UP Diliman community ng mga scholar ay hustisya para kay Alisa Alano, para sa lahat ng pinatay, minasaker ng AFP sa Negros Occidental. Bumuhos po yung panawagan ng hustisya hindi lang sa mga scholar ng bayan, sa mga estudyante, sa iba't ibang organisasyon, pero maging sa mga faculty, sa mga kaguruan, sa UP administration, at sa iba pang tagapagtanggol ng academic freedom. Because we believe, makatuwiran na nandoon ang isang scholar ng bayan upang alamin yung social reality na meron tayo. Naniniwala na makatuwiran ang pagre-research, makatuwiran ang pag-oorganisa ng mga magsasaka upang ipagtanggol ang kanilang karapatan. At iyon ang ginagawa ni Alisa Alano. Ayun ang alam namin ginagawa ni Alisa Alano. Kaya naman, iyon ang pinagtatanggol na karapatan ng mga scholar, ng mga kaguruan ng UP administration. Dahil ang pag-atake na ito sa academic freedom ni Alisa, yung pagpatay nila kay Alisa ay pagpatay din nila, pagtangkarin nilang pananakot sa karapatan ng lahat ng mga scholar ng bayan. Magkwento na lang din po ako kung ano ba yung mga pagkakakilanlan pa ni Alisa sa amin. Si Alisa ay third year political science student at isa sa pinag-aaralan ng mga political science student ay kung ano yung power dynamics na meron sa lipunan natin. So either sa mga botante versus sa mga politiko, sa mga magsasaka, laban sa mga land grabber. Kaya naman, makatuwiran yung mga ganong ginagawa ni Alisa na puntahan yung ground zero ng mga ganong tunggalian ng mga farmers versus the land grabbers. Ayun yung pinag-aaralan namin bilang mga political science student. Bukod pa po doon, pinangungunahan ni Alisa Alano ang Education and Research Committee ng UP Diliman USC. Bilang USC, bilang Student Council ng Diliman, naniniwala kami na hindi lang po kami konseho ng mga scholar ng bayan, ng mga estudyante. Konseho po kami na nagtatanggol ng karapatan ng iba't ibang sectors ng bansa natin. Kaya naman bilang EdRes Committee Head, ginagawa niya rin yung tungkulin niya upang alamin yung social reality na meron yung bansa natin. Kaya hindi po kami nagtataka na si Alisa ay pumupunta sa iba't ibang komunidad. Pumupunta siya sa Hacienda Luisita, sa Lupang Ramos, at ngayon doon sa Negros Occidental upang malaman yung struggles ng farmers, upang makabuo kami ng action plan para makatulong doon sa mga pinupuntahan ni Alisa, be it to amplify their campaigns, be it to support or lobby for bills sa Senate, sa Congress, at sa kung ano pa man. Kaya naman, yung mga ginagawa ng AFP, ng military, para dungisan yung pangalan ni Alisa at ng iba pang biktima ng minasaker nila, we see it as a deliberate attempt para itago yung nature ng AFP, yung mercenary nature ng AFP, na itago yung human rights violations nila. Dahil wala naman silang pakialam sa kung ano yung may pake si Alisa. Wala silang pakialam
sa kalagayan ng mga mamamayan sa Negros. Wala silang pakialam kung sino ba ang combatant at non-combatant. Wala silang pakialam kung sino ba yung target nila. Dahil ang pakialam lang nila ay makapagpatay ng tao, makapag-remit ng report sa mga amo nila at makuha yung bayad ng mga pinoprotektahan nila. Pero hindi kami papayag na magpatuloy yung ganoong tradisyon ng AFP. Tama na ang isang Alisa Alano na pinatay ninyo. Tama na pumatay pa kayo ng mga kapwa namin kabataan, ng mga scholar. Lalaban kami, ipapaglalaban namin si Alisa at ang lahat ng minasaker ng AFP sa Negros Occidental. Hindi tatahimik ang mga kabataan at ang mga scholar ng bayan at hanggat hindi namin nakukuha yung hustisya na deserve ng mga kasama namin, deserve ng kaibigan namin, deserve ng kapatid at anak namin. Yun po. Maraming salamat. Hello, magandang umaga po. Ako po si Matty, co-convenor ng Defend Negros at pambansang tagapangulo ng National Network of Agrarian Reform Advocates Youth o NARA Youth. Naging agam-agam sa karamihan kung bakit nga ba tumutungo doon ang mga kabataan, ang mga advocates sa Negros. Kaya nandito ako para ipaliwanag ano ba nangyayari sa isla ng Negros, no? Sa matagal ng panahon, talagang hotbed ang Negros Island sa state violence, sa karahasan ng Estado, sa pasistang atake ng Estado. At bakit, no? Makikita pa lang natin yan mula pa lang noong panahon ni Marcos Sr. sa Escalante Massacre, tas lalong umigting sa ilalim ni Duterte, no? Nung ipinatupad ang MO 32. Tapos ngayon, sa ilalim ni Marcos Jr., lalo rin itong lumala sa iba't ibang mga patakaran na nagpapatindi ng militarisasyon doon sa isla. No? Dito tumindi yung pagpaslang sa mga mamamayan ng Negros at ngayon kita natin, maraming mga sibilyan ang pinatay ng berdugong militar. No? So makikita natin na hindi hiwalay yung nangyari sa Negros 19, sa nangyayari talaga sa tunay na kalagayan ng isla ng Negros. Pero hindi lang militarisasyon, yung pumapatay doon sa mga mamamayan. Meron tayong tinatawag na structural violence. Karahasan kasi ang kagutuman, karahasan ang kahirapan, karahasan yung pagpapalayas sa mga magsasaka sa kanilang mga lupa. Kaya di natin mapagkakaila kung bakit ang mga advocates, sa mga estudyante, ang mga human rights advocates ay pumupunta sa isla ng Negros para magkaroon ng investigasyon, para mag-aral ng lipunan. Kasi ganito katindi ang kalagayan sa Negros at hindi ito pinapakita sa statistika ng gobyerno. Hindi naman nila sasabihin na 11% ng lupain ay pagmamay-ari ng iilan lang. Ay 11% ang namamay-ari sa malalawak na lupain sa Negros. Na yung sahod ng mga manggagawang bukid sa tubuhan bilang ang Negros ay sugar capital ng Pilipinas. Hindi yan tumutugma doon sa kung ano ba yung sinasabing minimum wage dahil meron pa ring pakyawan system. Malaalipin yung sahod ng mga manggagawa dito. Kaya makikita natin, kalunos-lunos at sadyang nilulugmok ang Negros Island, ang mga mamamayan neto. At hindi natin yan makikita sa datos ng gobyerno. Hindi natin makikita yan sa social media. Hindi yan mapapalitaw kung walang mga mamamayan, mga aktivista, mga advocates, mga estudyante na pupunta rito para alamin talaga kung ano yung kalagayan ng isla, ng mga mamamayan. Kaya sobrang halaga, ang panawagan para sa hustisya, para sa independent investigation. Kasi alam natin, na itong mga
napaslang, na massacre ng militar, ay walang ibang gustong gawin kundi makiisa dun sa laban ng mga mamamayan ng Negros. Para sa tunay na reforma sa lupa, para sa nakabubuhay na sahod, at syempre parang paalisin, o tanggalin ang militar sa kanayunan. Para tuluyan ng mawaksi yung patuloy na karahasan doon sa mga mamamayan dito. Kaya nararapat talaga, na magpatuloy pa rin yung pagpunta rito sa mga iba't ibang mga probinsya sa ating bansa, kasi hindi rin naman nahihiwalay yung kalagayan ng Negros doon sa iba't iba pang mga probinsya sa ating bansa na nakakaranas din ng paghihirap, dulot ng kawalan ng lupa, dulot ng patuloy ng malailipin na sahod. Hindi hiwalay ang laban ng Negros sa hiwalay ng mga mamamayan dito sa lungsod. At maski ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Kaya makikita natin na marami talagang nakikiisa doon sa laban ng mga Negrosanon. At makatarungan ito. Makatarungan ang makiisa, ang makipamuhay, at makibaka kasama nila. Yun lamang. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Avon Ang ng Alter Media Network at ulitin po namin ang aming maring pagkondena doon sa pagpatay sa aming kasamahang si RJ Ledesma, ang Regional Coordinator ng Alter Media sa Isla ng Negros. Hindi na po bulag yung Negros sa karahasan sa mga mamamahayag. Sa katunayan po, noong March 20, may radio broadcaster na pinatay sa La Castellana. Siya yung 9th journalist ko na nagkakamali sa data ng NUJP na pinatay sa Isla ng Negros. At pang-10 si RJ. Ito yung mga mamamahayag na pilit inilalabas yung katotohanan ng sitwasyon. Katulad nung nabanggit ng sitwasyon ng mga magsasaka, manggagawang bukid sa Negros, na pilit gustong itago ng mga nasa kapangyarihan. So, amin po sa Alter Media, hindi na bago yung ganitong karahasan. Noong 2019, halos isang taon pa lang po ang Pagimutan Negros sa isla. Tinaniman na po ng baril. Nakasama ang aming correspondent, si Ann Kruger, sa isang police raid sa Negros kung saan 57 yung inaresto at tinaniman ng baril at granada. Kaya yung sitwasyon ng media hindi kaiba dun sa sitwasyon ng mga mamamayan ng Negros na gustong ihayag yung katotohanan, kaya pilit silang pinapatahimik. At siguro pagkakataon na rin to para sagutin yung statement ng Presidential Task Force on Media Safety na para bagang burden lagi ng journalist, na patunayang journalist sila. Samantalang dapat pinoprotektahan ninyo yung mga mamamahayag. Sa haba po ng siguro pagkasama namin ni RJ, bilang ako po ay National Coordinator, lagi kaming may ugnayan sa anong mga issue, ano yung mga nangyayari sa Negros. Lagi po siyang excited tumungo sa community at i-report yung mga nangyayari. Kasi hindi talaga siya, ewan ko, may narinig na po ba kayong balita tungkol sa Candoni, sa oil plantation? At isa si RJ sa mga nangunguna na ilabas itong mga ganitong storya. So siguro ibabalik ko po ulit yung tanong sa AFP. Bakit kayo pumapatay ng mamamahayag? Sa halip na pinoprotektahan. Pero gayon pa man, alam namin na mas maraming RJ Ledesma ang magtutungo sa community para magulat ng kalagayan ng mga mamamayan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat. Para po sa karapatan,
Sa totoo lang ho, akala namin ubos na yung luha namin eh. Kasi kahit hindi po namin kilala yung mga taong, I mean, personally know, yung mga tao pong pinaslang, nakarami na ho kami ng luha sa iba pa. Hindi po sila ang una. Unfortunately. Hindi ho yung 19 ang una. And we fear na hindi rin sila ang huli. Sa tala po ng karapatan, mula nung panahon ni dating Pangulong Duterte, umaabot po sa 121 ang pinaslang na mamamayan sa Negros. 121. Sa totoo lang ho, marami pa kaming hindi na dokumento. Dahil pinaslang ho nila yung human rights worker namin si Sara Alvarez. Pinaslang din po nila yung konsehal na miyembro ng karapatan, si Tay Toto Patigas. Pinaslang po nila yung mga kasamahan din namin doon dahil sa tingin po namin, takot silang lumabas yung katotohanan, yung sinasabi po nung mga nagdodokumento, nung mga pamamaslang at mga paglabag sa karapatang pantao. 121, 73. Nung panahon ni Pangulong Duterte, 48. Hindi pa kasama yung 19. Pang-apat na massacre po ito sa Negros, sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pang-apat. Nung unang isa pong insidente, ang napaslang ay isang daycare teacher, ang kanyang anak, at ang bumibisita lamang na kaibigan sa kanyang bahay. Ang isa pong insidente, isang tricycle driver at mga NPA. Oo, mga NPA. Yung isang NPA na babae ay buntis. Yung dalawa pa ay may sakit. Mga ordecomba na tinatawag o mga walang kakayanang lumaban. I-google po ninyo yon. Or decomba. Yung ikatlo po ay yung mag-anak na Fausto. Mag-asawang magsasaka na may mga menor de edad na mga anak, 11 and 14. Dito po sa 19, insidente nung April 19, halos lahat po ng mga massacres na nagdaan under this administration ay nailarawan nung April 19 incident ang lahat ng mga nakita na namin. Una, mga menor de edad na pinatay. Pangalawa, walang distinction kung civilian o combatant o hors de combat. Pangatlo, nililinis yung crime scene. Pinagmumukhang legitimate military operation. Pero sa totoo lang ay staged ang crime scenes. Sinabi po na military encounter ang nangyari, pero 19 ang natay. Kahit naman siguro kahit sino, ikakagulat yung 19. Bakit 19 agad? So the sheer number raises questions already. Hindi ba isa pa lang ang natamaan? Isa, dalawa, tatlo, disempowered na yung kahit na sabihin mo pa na combatants yung ilan doon, no? Wala bang kahit anong question doon sa kakayanang lumaban? Meron po kaming nilabas sa aming pahayag na drone video footage. Hindi po sa amin galing yon. Galing po yon reportedly sa drone footage ng Armed Forces of the Philippines na nagpapakita po na si Roger Fabillar, isang NPA leader, ay buhay and mukhang not in a capacity to fight back. Buhay siya. Tumingin pa siya sa drone.
I believe it has been taken down sa isang publication, pero marami naman ho ang nakapag-download. Pangalawa, in staging crime scenes, the pattern that we have observed is that nilalagyan ng barel, nilalagyan ng mga flags, kung ano-ano paman, para sabihin, para ma-justify yung pagsasabi na combatant sila and therefore dapat talaga silang pinatay. No? A simple paraffin test, tanungin po ninyo yung mga experts sa forensic pathology, does not mean na gumamit sila ng barel o hinawakan nila yung barel. No? Marami na ho tayong narinig niyan dahil sa karanasan natin sa drug war, ang sinasabi rin po ay nanlaban. No? Pero at sinasabi din na may mga positive paraffin test. Ibig daw sabihin, may hawak na barel at nagputok ng barel, no? Yung mga biktima. Pero hindi, even the ICC at mga international bodies who have been through those drug war narratives, ang nagsasabi, hindi automatic yun, hoy. Science will tell you otherwise. Whether civilians or combatants, mahalaga ho na may batas tayo. At yung nag-govern po dito, bukod sa human rights laws dito sa bansa at sa pandaigdigan, nandyan po ang international humanitarian law. Panahon po ito para sama-sama nating pag-aralan ang IHL because it is not, hindi ho ito simpleng, o dahil kasama nila, supposedly kasama ng mga non-combatants yung mga NPA, ba pwede na silang patayin. Hindi ho simpleng ganun yun. Sa ilalim ng international humanitarian law, katulad ng sinabi ni Attorney Ampalo, ang burden ng identification rests with the parties. No? And in this case, doon po sa nagsasabi na combatant sila. At yun yung Armed Forces of the Philippines. Panghuli po, kami ay nananatiling mapagbantay sa kahit anong independent investigation. Yes, there should be a genuinely impartial, independent investigation, pero we also had too many of those already. Remember, during the drug war, 1, 2 panel ang ginawa. No? Dito po sa mga related sa counterinsurgency, may task force on Administrative Order 35, ang Department of Justice. Pero ni isa na kaso, no, ay walang napanagot, fully made accountable. No? By full, ibig pong sabihin, hindi lang po yung kumalabit ng gatilyo, kung hindi yung operative policy. Hindi naman po, sabi nga ho nila sa CAT at sa Philippine Military, di ba? Sinusunod lamang nila ang chain of command. May chain of command. So, sino ang nagbigay ng command at orders? No? Mahalaga po ang command responsibility dahil yun po ang nag-enable Bakit nagpapatuloy? Bakit walang hustisya? Bakit walang napapanagot? No? Kami rin po ay nagre-raise ng concern, no? Doon po sa mga posibleng kaso ng intimidation, threats, and harassment sa mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga miyembro ng komunidad doon po sa Negros Occidental. May nabalitaan po kaming pumasok na isang nagpapanggap na gumagawa daw ng fact-finding mission. No? Pero all they did was contaminate the scene. The scene is we believe that the scene is very much contaminated. No? Nagpunta po doon yung grupong ito na kilala po ng marami, no, na mga bayaran ng militar. Nasa Facebook pages naman nila yan. No? Na binabayaran sila pag nagsasalita sila,
No? At aside from that, they've contaminated the scene. Hinawakan pa nga yung baril eh. May isang baril na sinabi, oh, nakuha kaming baril dito. 'Di ba? So, anong independence ang pinagsasasabi nila? And we're raising the alarm dahil paano magiging truly malaya yung mga residente kahit ng Toboso para sabihin yung katotohanan kung may ganong presensya pa rin ang 79th Infantry Battalion at Philippine Army at 303rd Brigade na nandun sa lugar. Sa totoo lang ho, maraming hindi lumalabas na kwento dahil nakatira na ang mga militar sa mga communities. Hindi po natin namamalayan pero nandun na sila, nakatira sila, nag-e-encamp sila, kaya anything that they say ay kahit yung mga local governments na isusuko ang prinsipyo ng civilian authority doon po sa lugar. No? In fact, ito pong nangyari is the best example on how de facto martial law exists sa mga communities. Panghuli, hindi po kami, malabo ang aming pagtingin kung anong kinakailangan, ano yung ibig sabihin ng hustisya. No? Hindi lamang po ito tungkol sa katotohanan kung ano yung nangyari. Hindi lamang po ito lahat ng sangkot dapat managot. No? Ito po ay pagbabago doon sa polisiya na nag-i-exist. Ang nangyayari pong militarization ay may blueprint. No? Sinasabi po ito, nag-aral po kami, yes. Downloadable naman lahat ng plano ng gobyerno Nasa statements naman po nila yan sa Philippine News Agency. Yung kanilang blueprint dito gave the signal, gave the green light para sa continuous encampment, military encampment in communities such as Negros, in the commission of human rights and IHL violations. So, ang hustisya po na sa aming pagtingin ay hindi simple, no? Hindi madaling makamit, no? Pero we are willing to fight for it, no? Hindi lamang po para sa alaala ng Negros 19 at kanilang mga pamilya, kung hindi po sa mga susunod pang mga sitwasyon sa mamamayan ng Negros at sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Maraming salamat po. Panghuli po si Attorney Nery Colmenares. Narinig ko ang interview ni Ted Filon sa AFP spokesperson kahapon. Halos 10 araw na nakalipas ng nangyari sa Negros. At nagulat ako na maraming bagay siya na hindi ma-confirm. Ang unang tanong sa kanya, na-establish yun na ba ang relasyon ng mga sibilyan sa mga hinihinalaan yung NPA? Avoid, tumpik-tumpik, sa madaling sabi, hindi ma-confirm, nag-iimbestiga pa daw. Akala ko sinasabi niya miyembro ng NPA, tapos hindi niyo pala na-establish pa ang relasyon ng mga sibilyang ito sa sinasabi niyong NPA. Kaya nakakagulat. Pangalawang tanong sa kanya, na-establish niyo ba na bawat individual sa 19 na yon may baril na hawak? Ay, paligoy-ligoy na naman. Sa madaling sabi niya, imbestigahan pa, hindi na-confirm. Kung wala pala, nagugulat ako doon kasi halos 10 araw na, marami pa pala kayong hindi ma-establish. Tapos pag mag-press release kayo, member, encounter, terrorist. Kaya tama lang ang panawagan ng ilang mambabatas, katulad nila Congressman Tonchi Tinio at ni Congresswoman Leila de Lima at iba pang mambabatas, na magkaroon ng isang objective at independent na investigasyon. Tama lang ang ginawa ng CHR na mag-investigasyon, ang hinihingi ng taong bayan, independent and objective. Hindi pwedeng pang-explain lang
doon sa ginawa ng AFP. At may ilang punto lang akong gustong idagdag sa investigasyon na yon na sana tingnan nila. Sa ilalim ng International Humanitarian Law and the 4 Geneva Conventions, bagamat kinikilala ng Geneva Conventions na maglaban ang combatant, mahigpit na pinagbabawal na patayin mo ang sibilyan. Dapat maimbestigahan yon. Kasi marami palang sibilyan dun eh. Paano sila namatay o pinatay? Pangalawa, sa 4 Geneva Conventions, bawal na patayin ang sick and wounded soldiers. Imbestigahan, baka naman may wounded na doon. Sabihin natin, sibilyan man o hindi sibilyan, pag wounded na, hindi pwedeng patayin. Pangatlo, bawal patayin ang shipwreck sailors. Nakalagay yan sa Geneva Convention kasi ang shipwreck sailor, pag palutang-lutang na yung sa dagat, hindi na makalaban yun. Ba't mo pa babarilin? Yan naman ang logic dun eh. Kaya imbestigahan, may reports na sa fish pond. Eh kung totoong nasa fish pond, nasa tubig na, hindi na makalaban yon, bakit mo pa babarilin kung totoo man na NPA siya? And fourth, of course, in the 4 Geneva Conventions, bawal patayin ang prisoner of war. Eh baka naman may nahuli kayo, katulad ng kinuwento ni Tinay. Bakit nyo babarilin pa? Prisoner na yun eh. Wounded na eh. Di ba? So, yun siguro ang ilang punto na tingin ko dapat palalimin ng anumang objective and independent investigation. So, yun siguro ang panawagan natin dyan at sangayon naman kami dito sa panawagan ng mga pamilya magkaroon ng independent and objective and impartial investigation dahil 19 ang patay dito at hindi pwedeng hayaan na ganun na lang ang significance ng kamatayan nila. Salamat. Naming salamat, Mary. Hinihiling daw po ng ating mga kasamahan sa media kung maaring magkaroon muna tayo ng tag dito, yung mga placards, hawakan natin at i-ano natin yung panawagan before we go into question and answer. So, baka pwedeng pa-assist muna. Yung mga placards, pwedeng ibigay na. Maaari po ang ating chat ay, ano yan, tatayo ba kami, Cynthia? Okay. Hinihiling po ang lahat na tumayo. Ang chant po natin, okay lang po ba yung Justice for Negros 19? Ay, ba't tayo walang hawak? Asan si RJ? Meron na? Nasaan yung iba? Pwedeng hawakan ng iba. Yung iba. Ikaw man humawak ko. Ito si Aaron. Oo. Pengi ako. Okay. Hustisya para sa Negros 19. Hustisya. Okay. Hustisya para sa Negros 19. Hustisya para sa Negros 19. Hustisya. Justice for Negros 19. Justice. Justice for Negros 19. Justice. Militar sa kanayunan, palayasin. Militar sa kanayunan, palayasin. Hustisya para sa Negros 19. Hustisya. Hustisya para sa Negros 19. Justice for Negros 19. Justice. Justice for Negros 19. Justice. Militar sa kanayunan. Palayasin. Militar sa kanayunan. Palayasin. Hustisya para sa Negros 19. Hustisya. Hustisya para sa Negros 19.
Justice for Negros 19. Justice for Negros 19. Militar sa kanayunan, palayasin! Militar sa kanayunan! Palayasin! Hustisya para sa Negros 19! Hustisya! Justice for Negros 19! Justice! Justice for Negros 19! Justice! Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating panel. Magbubukas na po tayo ng questions. Maaari na pong umupo yung mga nasa panel. Magbubukas po tayo ng mga questions para sa mga questions ngayong umagang ito. Ako ang magmamoderate, kaya sabihin niya po sa akin kung sino po yung magtatanong. Sino po yung mga magtatanong? Magpakilala na lang po. No? Good morning, Mon Gualvez po sa TV5. Siguro, legally speaking lamang po, anong next steps natin para ho dito sa killing sa Negros 19, particularly yung siyampo na binabanggit ninyo na civilians or not part of the NPA. Are you going to raise it up sa international body? At this stage po kasi, syempre, there is a difficulty, yung na-raise kanina, there's difficulty in actually visiting the location to conduct essentially an investigation. So at this stage, ang call ng family is to have an impartial, independent investigation, particularly those 4 points that were raised by Attorney Colmenares, so that they be able to assess also what are the remedies that would be available for them. In terms of legally speaking naman, if and should the family decide to pursue filing charges, these are available, remedies are available also within our jurisdiction, not necessarily outside of the country. The problem with filing cases naman kasi in international bodies, syempre there is that question whether you were able to exhaust the remedies available within the Philippines. Just to clarify, attorney, nahihirapan kayo makapunta ho sa area? Because there is a evacuation of the civilian, right? There is a difficulty in actually visiting the location. At this stage, what the humanitarian mission was able only to accomplish was retrieval of the bodies. So while we welcome, of course, the investigation being conducted by the Commission on Human Rights, we call also the Commission on Human Rights to investigate the 4 points, really the violations of IHL. Can I add a few? There have been several indications po of independent human rights institutions sa labas ng bansa who may not necessarily require exhaustion of domestic remedies. No? So these are quasi-judicial and very well within the protocols in relation to human rights. No? So we're there were remedies before. Of course, kami po mismo have gone to the UN Special Rapporteurs, to treaty bodies, to the UN Human Rights Council, kahit hindi, kasi kung hintayin po namin yung exhaustion ng domestic remedies, Diyos ko, ilang dekada yon, di ba? So while of course there are options available for the victims and their families at the domestic level, there are remedies, so to speak, no, which may not require yung exhaustion of domestic mechanisms. Last two questions lang on my end. I think I'll address this to the family members of the victims, specifically to the two PhilAms, Lyle and Kai. There are reports that they are supposed to go back to US
few weeks from now? And do you have any word from the family members that you before the encounter happened? And lastly, is there there are claims saying that supposedly PhilAms or these two PhilAms were actually going here to the Philippines for an outreach, and then they were just surprised that they were being part of so-called the NPA or holding arms like that. There are claims online. Would you want to confirm that? To the families? Are they going back to the US? Okay. So that's true. And then, do you have any words from your family members, specifically with Lyle, before the encounter happened? Are there any last words that he mentioned? All I know what he was doing was that he wanted to help. He was in the community to help and to learn. That's always all we always know that what he does when it comes to the Philippines. Does our family have anything to say? They really want to know what happened. They just don't, like, I'm here and I can't tell them what happened to him. You know, like there's no explanation of, like then, like who do I talk to get answers? Who's gonna tell me what happened? When was the last time that you have spoken to Lyle, sorry. To Lyle, I spoke to him probably like tayo sa ganoong questions, sinusubscribe natin yung pagtatakip ng AFP sa ginawa nila because the questions we should be asking is, bakit sila pinatay in the first place? Bakit pumatay ng civilian ang AFP? So I think that's the question na dapat nagde-delve on tayo, not na bakit nandoon ang mga estudyante sa lupa ng sambayan ng Pilipino. Parang ganun po yung pagtingin namin na normal po sa isang estudyante na alamin yung reality, ng social reality sa bansa natin. Yun po. Mukhang nasabi rin nila, Mati, ha? Yung in the case of Kai and Lyle, I think the families are fully aware that they have been here before. No? They have had I've met Lyle several times dito sa Manila for numerous trips kung saan-saan. Mas marami pa yata siyang napuntahan kaysa sa akin dito sa Pilipinas. So it's not only normal, I think it's also the moral suasion of those individuals kapag meron kang ikinakausa, if you have things that you have questions. Kasi hindi naman mga sila yung mga tao, they're thinking human beings. They're not young people, they're adults. So they're compelled to ask the questions. And hindi kunin lang sa second-hand sources o mga nandito sa Maynila ang mga sagot. So even people like us, journalists would need to ask the hard questions, go to the sources, right? So dun po sa mga nagsasabi ng ganon, siguro po tanungin din natin yung ating mga sarili, no? Kung paano tayo nag-aalam. More than what we see on social media, how do we really know the facts? How do we really assess kung paano naghihirap ang mga kababayan natin? How do we really know na ninanakawan ng lupa yung mga magsasaka sa Negros? How do we really know na nangungulimbat ng pera yung mga politiko? How do we really know na gumagampan according to the Constitution yung Armed Forces of the Philippines? Dadagdagan ko lang po yung nabanggit kanina. Una sa lahat, dun sa tanong
kung bakit sila magkakasama. Paano natin malalaman kung namatay na nga sila? Pinatay sila eh. So, paano natin malalaman, essentially, ano? Pangalawang punto, nabanggit natin kanina, no, na katulad ng nabanggit din ni Ma'am Tinay, no, na hindi natin malalaman talaga kung ano yung kalagayan, no, ng lugar kung hindi pupunta doon yung mga advocates. Ngayon, nalaman natin, no, na mayroong mga peasant advocate, may mga community organizers, peasant organizers na nandun. At nabanggit natin kanina na yung kalagayan nga ng Negros ay highly militarized, no. So hindi malabo na itong mga peasant organizers, although andun sila sa mga communities, hindi malabo na maging biktima talaga sila ng karahasan, no, ng Estado, ng pamamaslang. No? At marami ng kaso yan, hindi lamang sa Negros. Kaya makikita natin, no, na hindi naman mali na nandun sila. Kasi meron silang makatarungan na ginagawa doon. At yun yung pag-aalam doon sa sitwasyon. Yun yung pag-oorganisa doon sa mga komunidad. At hindi yun krimen. Alam naman natin na hindi yun naging krimen. Ngayon, hindi gusto nating i-assert, no, na ang mga katulad ni Mao, na isang peasant organizer, katulad ni Errol, na isang community researcher, nandun sila kasi hindi nga lalabas, no, sa social media, hindi lalabas sa government statistics yung nangyayari talaga on ground, no? Yung lapat na kalagayan ng mga komunidad. Ngayon, dahil nga dun sa kalagayan, no, hindi malayo na mangyari sa kanila ay mapas lang sila at maparatangan, no? At yun yung nangyayari ngayon. Kahit na makatarungan naman yung pagiging community organizer nila at mga researcher. No? Ayun lamang. Thank you. Okay. Just kailangan ko lang sigurong idagdag. At this stage kasi, on what happened, yung tanging established fact sa ngayon ay that the remains were retrieved from the same location altogether. But we wanted to emphasize that there are conflicting reports on how the encounter, ano ba talaga yung nangyari nung April 19. There are reports that there were 2 encounter sites, there were reports that there were 8 encounter sites. So, in terms of investigation, that is one thing that we wanted to make clear. Is it really an instance na doon sila pinatay? Magkakasama ba sila? Those are yet to be answered by an independent investigation. Considering especially that they are civilians, that the CPP had already admitted only 10 of them are combatants, and thirdly, of course, even the reports or the statements of the AFP are conflicting in itself. Maraming salamat po. May mga tanong pa po, paglilinaw, kasi kung wala na po, nagpapasalamat po kami sa mga kasamahan nating mula mga journalists. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na ulit na naman. Sige. Okay. Okay. Dali, na-disorient ako doon. So, dito, kung wala na pong tanong, nagpapasalamat din po kami sa mga pamilya ng Negros 19. Kami po ay hindi po maipaliwanag ang aming pakikiramay, ang aming pagmamahal, ang aming patuloy na pag-share ng inyong galit, sa totoo lang, dito sa nangyari sa Negros 19. At asahan po ninyo na nandito lamang kami, no, para tumulong sa inyo. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po sa bayan sa pagpapahiram ng kanilang conference room. Maraming salamat sa NUPL, Attorney Nery Colmenares, anak ng Negros. Yan ang original na taga Negros sa amin dito na nakaharap. Maraming salamat po sa ating lahat. Last na to, kuya. Kanina po. Ha? Okay. Sige po. Hinihiling po na hawakan daw po ulit natin ang